correct me if I'm wrong, paring Kaloy, pero ang House na ipasa na. Yung Senate version ng batas, wala akong balita kung naipasa na yun kasi ang inaabangan ay yung sa BICAM. Dahil sa BICAM, mukhang maraming gustong isama at bigyan linaw ang ilang mga sektor, lalo talo yung tingin nila ay kulang na nakapaloob sa House Bill number 8389, yung Proposed Anti-Political Dynasty Act sa Kamara ho. Ating makausap, kaya hindi po nang usapin na yan, ang co-convener ng grupong Isang Bayan o One Sambayan, isa pong tama-tama, law professor. Galing mo, paring Kaloy, paring Miko. Yan ang hinahanap ko ngayon. para, marami tayong kailangan matutunan sa mga professor ng law. Attorney Howard Calleja, nasa ating linya. Attorney Calleja, sir, good morning po. Maraming salamat sa pagpapalak po sa panayam nito. Attorney, kumusta po kayo? Opo, good morning, Orly. Good morning sa inyong tagapakinig at sa ating mga tatay na talagang magagaling. Happy Father's Day Yung nga sa po ating pala, lahat. Happy Father's Day. Alam niyo po, habang sinusulat ni Carlo ang inyong pangalan, na naka-standby na, parang pamilya, parang nagkaroon na yata din tayo ng pagkakataon, makakapanayam kayo. I think tungkol sa election. Opo, Election po yung Attorney Calleja. So election lawyer din po kayo? opo, election, tapos sa impeachment, marami tayong napag-uusapan at Wow. sa ibang mga programa din dyan sa Double B, marami rin nag-iimbita Oo nga sa atin. po. So I'm sure also this time maraming beses na tayo Oo nga, nakapag-usap. nakapagpaliwanag. Very good, very good. Kaya ini-establish ko lang po mga sa ating po mga taga-subaybay, dahil unahin ko na itong usapin ng political dynasty. May mga nagsasabi na itong binabagit yung inaprobahan ng House, parang hindi kontento, hindi happy, una doon sa hanggang saan yung degree of consanguinity or relationship ng mga kandidato maaring masaklaw nito, at yung hindi lang yung sabay at the same election, kung hindi yung after ng termino ng tatay may susunod, and then after nun may susunod, parang hindi yata naging malinaw. Ito ho ba yung mga nilalaman ho ng ilan sa mga nagpo-propose na mukhang o nagsasabi na malabnaw ang inaprobahang anti-political dynasty bill ng Kamara, Attorney? Opo, kasi siyempre ang marami nagsasabi, no, maraming view naman 'yan, no, Orly, no. Ang Opo. isa sa kumbaga nag-o-oppose ng mga view dapat kasi fourth degree, ibig sabihin hanggang magpinsan, no, Mhm. magpamangkin. For example, Second ito cousin, kasing third cousin. second degree, Mhm. mag-asawa, mag-ama, magkapatid, yan po ang saklaw niyan, no? Mhm. Pero yung kung up to fourth degree, kasama po kahit yung mga tiyo, mga pinsan, ganyan. So, Mhm. mas malawak po ang sinasabi nating kumbaga mas ninanais ng iba, no? Mhm. Pangalawa, gusto rin sana na malimitahan, no? Meron grupo na kasama rin yung Isang Bayan na sinasabi yung isa lang. So, dapat isa lang sa pamilya ang nasa Politika. politiko, politics, no? Mhm. O maiboto. Pero siguro, marami rin naman sa amin na naniniwala na pwedeng isa sa national, isa sa local, para hindi naman isa lang, no? So, pwedeng one national and one local candidate or elective position. Pwede rin po yun. Tapos yung sinasabi rin na yung magkasunod, yung kunyari, yung Tatay kunyari ngayon. Oh, mag-ama, yung oo. tatay natapos yung 3 terms as mayor, Oo. susunod yung anak Anak. na mayor din. Pero sabihin lang natin, Orly, para klaro rin, meron din namang itong bagong bill na ito, meron din namang mga kumbaga hindi naman niya makukure lahat nung gusto nung iba, pero makukure din yung iba. For example, yung mawawala yung mayor, vice mayor na mag-asawa or mag-ama, for example, o magkapatid sa Senado or sa governor na yun nga or konsehal na mag-ama or mag-ina or within second degree, matatanggal din yun. So, although it would not take out a lot, it would take out maybe 20-30% of the dynasty. So, tignan din po natin. Kaya kailangan bantayan natin yung BICAM, sabi mo nga kanina,
na ang mahalaga dito yung BICAM kasi siyempre yung version ng House, version ng Senado, baka magkaiba yan. Mhm. So tingnan natin ano yung final version na lalabas. Ano ho bang balita sa bill na ito sa Senado? Yung kanilang counterpart? Ah, ang alam ko dun sa counterpart nila almost similar pero may nagpo-push doon na hanggang fourth degree nga. So Hindi pa pala kung naaprobahan. Hindi pa nakakapag-approve yung Senado ng kanyang political hindi dynasty pa bill. ako sigurado kung na-approve na yon pero Oo. ang alam ko wala pa rin siya kaya nga kung Mm. maalala mo Orly kasama siya na certify itong political dynasty Mm. sa special session. Sana itong kung meron pang tumuloy yung session sana matapos. Mm. Lalo na sa nangyayari ngayon na may magkapatid na wag na nga lang. Anyway, ito pong ano, Hindi, kaya nga sabi ko, Orly, kung makatanggal ng kahit hindi mo naman sabihin perpekto ang batas, pero kung makatanggal ng iba, edi magandang, kumbaga, one step forward. aha, aha. Alright, papaano yung bersyon ng Kamara kung hindi ho mababago ho yun? Kasi yun ang question ngayon. Unang-una, ba't yun ang ipinasang version? Considering na pag kinausap nyo yung mga mambabatas, marami naman ang gusto ng hanggang fourth degree. Pero ang House yata, correct me if I'm wrong, pero parang hanggang second degree lang. Tama ba yun? Yun nga ho, sabi ko nga, Orly, second degree, kaya ang sabi ko, hanggang mag-ama, Oo nga eh, mag-asawa, parang ano, ah, parang paano kaya na? magkapatid, yan ang second degree po. Yan. Pero yung version na yun ng Kamara, inaasahan natin na pagdating ng BICAM magkakaroon ng pagbabago. Ano ang tingin nyo ang magiging punto o ang magiging reaksyon kung hindi mangyayari yan? And then eventually, malalaman natin sa election, nandun pa rin sila. Hindi kasi malinaw ano po. Hindi na yung pinaka-adikain natin, yung pinaka-mimithin natin na makikita natin sa lineup ng Governor Iboto Howard Calleja, Vice Governor Orly Calleja, tapos Mayor ng gantong ba, andun pa rin eh. Kasi dahil nga hindi malinaw yung kung hanggang saan na maaring yung third, second cabinet tumakbo. Kaya nga kung first degree lang, second degree lang yan, talagang yung mga pagpinsa magtiyo kasama pa rin ano. Mm. Pero ang sinasabi nga namin kahit siguro ang pwedeng magandang tignan diyan Orly is kahit na anong degree kung merong limitation doon yun nga kung isa lang sa national isa sa local edi at least mababawasan din yun ang sinasabi namin na Mm. it can lower it but yun na nga mas maganda sana up to the fourth degree but as I said no ako naman I'm also kumbaga practical na paano papasayan at marami ring siyempre nag-o-object within sa Congress kaya nga ang sinasabi ko baka pwedeng maging compromise nga itong bill na ito na pwedeng sabihin niya na isa sa local, isa sa national, and then tingnan natin kung within the next how many years, how many election cycles, at pwede naman palagi naman amendahan ng batas kung gusto talaga natin i-extend siya Alright. up to the fourth degree. Sa akin, okay ako dyan. Pero sabi ko, pwedeng tingnan muna natin na it's better to have kumbaga, not so perfect law, pero may batas kaysa wala na tumutuloy pa rin yung mga ayaw natin tumuloy. I think it makes sense, Attorney Calleja, dahil at least meron na tayong anti-political dynasty bill na tinatakda Opo. sa ating saligang batas pero ngayon lang ginawa o inaksyonan ng Kongreso. Opo, kaya nga sabi ko, one step. Maganda rin yan. Meron na tayo. Hindi naman kailangan talaga tumalon tayo agad, pero Iyon. one step at a time, pwede naman po 'yon. At least naka one step tayo and then apparently or eventually pag may mga ganitong mga usapin na kinakailangan amyendahan, I think magkakasundo naman tayo na magkaroon ng mas magandang bersyon ng anti-political dynasty bill sa darating ng mga panahon, Attorney Calleja. Ano po? Opo, example po, 'di ba katulad ng panahon ni Duterte, talagang pogong-pogo sila. Nagpas yung mga senador at mga ating mga mambabatas ng pogo. Ngayon, nagpas naman tayo ng anti-pogo. So, ibig sabihin, nababago rin. Mm. Di ba? Hindi naman ibig sabihin nandyan yan, hindi pwedeng baguhin. So, kaya nga sabi ko, pwede naman one step at a time and then later on, we can amend. We can improve whatever we think is
kailangan gandahan or ayusin, amyendahan sa ating batas. Naalala ko lang yung binabanggit yung Pogo na yan eh. Sinabatas yan, lahat maingay. Nung lumabas yung problema ng mga online gambling operations na yan, tahimik na yung karamihan. Ay, kaya ang Ayaw na sabi ko, mag-react. Hanggang dapat sino na pag-aralan, wala. sino ba talaga mga proponent ng Pogo na yun? For example, talagang dapat hindi pagkatiwalaan. Pero I'm just saying it as an example, no, na Sample ang lang naman batas yan. pwedeng baguhin, no? Pwedeng magbaguhin, pwedeng ibahin, pwedeng tanggalin. Katulad nga nitong Pogo na ito, for example. So, those things are possible naman. Alright. May mga nagbumungkahi na mas maganda, hindi ko lang alam, total, sabi nyo, kayo naman po yung election lawyer, hindi kaya mas magandang panahon na to talaga magkaroon tayo ng 2 o 3 partido politikal. At doon sa mga partido politikal na yon, dyan ipaiiral yung pagsunod sa ating political dynasty bill. At hindi na natin iisipin pa na baka may makalusot. Dahil pag may nakalusot, pananagutan niya ng isang partido politikal. Ano tingin niyo, Atty. Calleja? Siyempre, kanya-kanyang opinion niya. Pero kasi sa ating constitution ngayon, multi-party system Oo nga tayo. po eh. No? Oo. So kung ililimit natin ang political parties, hindi lang ho batas ang kailangan natin dyan, ka-orly. Kailangan mag-amenda tayo ng constitution. So medyo kailangan pag-isipan yan. Pero sa akin, siguro, kasi kung dati 2-party, medyo limitado. Sabi mo nga, pwedeng 2, 3, 4. So siguro tingnan natin. Hindi rin naman tama na, kumbaga, it will be very limiting. Pero hindi rin naman siguro. Magtayo tayo. Tapos tayo maglagay. Mga magkakamag-anak na ilalagay. So, hindi rin masusunod yung ating political eh. Ayun na nga ho, kaya nga kailangan pag-aralan kasi said, no, yung political party na yan, kailangan niya may amenda ng ating batas. So kailangan pag-aralan yan in a sense na ano ba yung makakabuti. Kasi sa akin yung dynasty, konektado yan sa party list system, konektado rin yan sa term sharing. Kasi di ba may term din sa constitution, yung every 3 years yung local at kongreso, 6 years yung senado. So lahat po yan sa akin, kabit-kabit. Kaya kailangan din sa akin, hindi lang yung political dynasty, pero yung political party bill, yung political party reform bill, kailangan pag-isipan din natin yan kasi kailangan din i-strengthen natin yung party discipline natin. At sabi mo nga, dyan natin titingnan kasi kung sa partido mismo, sila mismo magsabi, hindi pwede yan kasi magkapatid or magpinsan or something hindi maganda para sa taong bayan. Hindi sila mag-i-endorso mismo within the party. So, yung political party o yung political party reform, kailangan pag-aralan din natin yan. Maganda rin kasi yung ganung plano o sistema. Kaya lang, tulad nga po ng binanggit ninyo, ang ilan siguro masasanya rin tayo, siguro makikita rin natin kahalagan ng 2 o 3 partido politikal na doon tayo kukuha ng ilang mga kandidato. And then yung iba siguro pwedeng independent candidate. Pero at least ang partido politikal, inaasahan natin kung hindi man ginagawa ng ibang mga political party, itong mga partido political na ito na kinikilala, sila ang hahanapan natin ng tamang asal sa pangangampanya, pagtakbo sa posisyon at paglilingkod sa bayan. Makikita doon kung anong klaseng political belief meron sila kasi. Atty. Calleja, ano po? Tama. Agree po ako dyan. Kaya nga sabi ko, yung political party reform, kailangan gandahan din natin. That's why I say, no, when we pass the anti-dynasty law, meron din nakabinbin din sa Senado at sa Kongreso yung political party reform at saka yung Party List Reform Act. Sa tingin ko kailangan pag-aralan din yan at itulak din na ayusin kasi maganda na nga, as you said, no, yung disiplina sa partido. Kasi kung maganda ang disiplina sa partido, makikita natin na talaga sa amin yung advokasya at yung mga pinaglalaban, hindi lang ng kandidato, pero pati nung partido na kanilang kinabibilangan. Lalo na itong mga ito, may text dito nga, tama daw kay attorney, yung in term of office siguro dapat pag-usapan yan dito sa anti-political dynasty na ito. Lalo na yung magpapahinga si tatay, may ibang tatakbo, babalik uli. Siguro panahon na para maging, kung ilang termino natapos mo, tapos ka na talaga. O halimbawa, natapos mo ang 2 term sa senador. Lalo na pag sa senador. Kailangan yata pag 12 years yun eh.
Yung ibang mga Oo, congressman 6-6 nga, po 9 yun. years lang. Dalawa Eh, po then, yun eh. pahinga na. Eh, siguro pag ganun, hindi na pwedeng, ano na, talagang retired na sa madaling salita. Huwag niyang tatakbong muli. Pwede kaya yung isama yun sa Pe, amendment na ito? lahat po yan, constitutional amendment ang kailangan natin. Kaya nga Mm. sabi ko, kung talagang gusto yan, doon tayo sa constitution kasi yung term, although sabi nga natin, very questionable yan, very, kumbaga mainit na debate rin yan, whether 9 years lang or 12 years, 6 years, whatever it is, yan ay nasa constitution. Kung gusto nating ihinto after 9 years or after, sabi mo nga, 2 terms as a senator, which is 12 years, kailangan po balikan at rebisahin at amendahan yung ating constitution mismo, hindi lang o batas. So, dapat to talaga pag-aralan yan, not only in law, but also our constitution. All right. Isang punto na lang, Attorney Calleja. Ano ang baka kasi sa Lunes every Monday to Friday bang yung klase? Pagtuturo? Depende po sa sa semester. Oo. Ngayon wala pa kaming Wala simula pang tawag, sa. ano po. Mabuti na lang. So, pero Oo. usually twice a week ako, thrice a week. Mabuti na lang kasi iniisip ko baka kung meron kayong klase ngayon hindi pa yata ngayon, baka next month pa. Baka matanong kayo ng mga estudyante nyo. Pwede bang mabago ang required na number to convict an impeachable officer, lalo na hindi natin naman kasi inaasahan na sa 24 na senador ay meron makakasuhan ng kung ano-ano at hindi makakapag-serve bilang senator judge. Kaya dapat din daw ma-amend ang bilang ng 2/3 from 16 maibaba kung ilan talaga ang tatayong senator judge. Ano sagot niyo doon, Attorney Calleja? Opo. Mahabang debate yan, Orly, no? So, sana may panahon ka, pero try kong iksiyan, no? Number one, ang klaro sa ating constitution ay two things, no? 2/3. Hindi ho 16 ang sinasabi doon, 2/3. Wala akong sinasabing number. It is a fraction. Based lang kasi yun sa Tapos, all members. Opo. Hello? Base ho kasi yun sa all members ng Senado na 24. Okay. 2/3 2/3. and then the members. So, yun ang ating titignan muna, yung Okay. 2/3 at saka members. No? All right. So, ano ba ang 2/3 ng members? So, ang members, ang next question dyan, sino ba ang members? No? So, kung titignan natin, ang members ba ay yung elected o ang members ba ay yung mga talagang nandyan ba at pwede magsilbi sa ating bayan? So, sa ating constitution ngayon, member sila kasi sila ay na-elect na senador. Pero na lang kung ikaw ay namatay, meron kang disability o ikaw ay nag-resign o na-expel. Ano? So, ang sa aming view dyan, yung aking lang opinion, klaro naman po yun na kung ikaw ay not functional as a senator, although sabi ko nga, hindi pa ito dinidesisyonan kasi Opo. I'm using only an analogy of the Avellino versus Cuenco. Kung sinabi nila na yung member for the purposes of quorum lang, membership for the purposes of quorum, yung functional at yung pwedeng makuha ng processes o ng jurisdiction ng Senado. Alright. Kasi nga, yun yung pwede mag-participate, no? But again, no, only for quorum yun. So kung i-apply natin yan sa impeachment, hindi pa ho yan dinesisyonan ng Korte Suprema. If we will be strict sa ating interpretation ng Constitution, tama po yun. 2/3 ng 24, 16. Pero nga, kung tayo sabi mo nga, tingnan natin ng realidad, hindi naman na foresee na gumawa ng ating mga constitution noong 87 na meron namang mga ilang, baka umabot pa ng 10 o 8 na senador ang makukulong dahil na nakasuhan ng plunder o kaya nadala sa ICC o nagtatago na hindi mo alam. So, dalawa po ang pwedeng mangyari dyan. Pwedeng bumaba po yan. Depende po sa mga circumstances. Kasi nga po, kung ikaw nakasuhan ng plunder, under sa ating anti-graft law at plunder law, ikaw ay suspendido. Siguro,
para klaro lang, alam naman yan, Orly, kung ikaw ay suspendido, kahit ikaw ay suspendido sa klase, di ba hindi ka a-attend, di ka papasok? Oo naman. Di ba Oo. di ba kung may exam, kung ikaw suspendido, sorry ka na lang kasi wala ka, sorry ka na lang. Make So up ka, lahat make up. ng rights and privileges mo nung time na suspendido ka, talagang suspended. Kumbaga, ikaw nga, kunyari, pati membership mo suspended, di ba? Kasi nga, although ikaw ay kasama as a student, yung membership mo as a student, suspended din. Yung rights and obligation mo suspended for that time, di ba? So, sinasabi namin, ito, sabi ko nga, opinion ko lang, kung ikaw suspendido, parang ngayon may 90-day suspension si Senator Jinggoy, for that duration, lahat ng kanyang rights and obligations, hindi pwede. Isipin mo nga lang yun, Orly. Kung ikaw bumoboto, yung hindi pagboto, that is also a right, yung hindi pagboto, di ba? To vote or not to vote is a right. So, kasama po yan. So, kung magiging strict tayo, di andali lang tanggalin yan. Di kung ikulong mo lang lahat yan, that would already be working against an impeachment. So, hindi naman ho din tama yung kasi nga kung gusto lang sabihin yun, sabihin ko number 69, hindi ko nagagamitin yung 2/3. No? Pangalawa, yung sitwasyon naman ni Bato, magkaiba sa sitwasyon ni Jinggoy. Kasi yung kay Bato naman, siya ay nagtatago. Siya ay ika nga natin fugitive. Sinabi ng DOJ. Wala ring malinaw na dyan. Wala ring malinaw na pagkilala dyan kung nagtatago. Hindi. Pero kasi natin sinabi na ng iniisip DOJ, or meron akong doon sa kaso niya sa Supreme Court, sinabi ng DOJ, may opinion ng DOJ, may opinion din ng Soldier natin na sinasabi na siya ay fugitive kasi nga hindi siya mahanap. No? Sabi ko, nagtatago sa kuweba ata ito o sa ilalim ng bato, si Bato. So hindi natin alam kung nasaan siya. Alright. So if that is the case, marami na rin jurisprudence na sinasabi na if you are running against the processes of the law, kung ikaw lumalabag sa processes ng batas, ayaw mong sumuko, hindi ka, you are evading justice, hindi ka rin pwedeng gumamit or tawag dito, magkaroon ng advantage on any of the processes ng batas o hindi mo pwedeng gamitin na tawag dito shield o taguan yung batas kasi nga you cannot ask anything or standing sa law or sa ating jurisdiction na humingi ng pabor para ikaw tawag dito pakinggan ng ating mga korte o bigyan ng rights and privileges. So, may ganun decision. sa akin that also is a legal disqualification. So, sa akin, if there are legal impediments, katulad nga nung kay Jinggoy, katulad nung kay Bato, yung kay Jinggoy as a suspended member of the legislature, yung kay Bato as a fugitive, kung may legal impediments, tingin ko hindi rin ho dapat yan isama sa bilang members ng Senado. Sa madaling salita, Atty. Calleja, maraming mga ruling, maraming mga desisyon ng korte na kung ating pagtatagpi-tagpiin, pwedeng idulog ito sa Supreme Court at desisyonan kung ilan talaga ang tinatawag na required number to vote. Lalo-lalo na kung members present o elected members na kasi mahirap magdesisyon kung di ka naman naging judge o absent ka ng trial. Wala pa ako naalala judge sa naging desisyon na wala naman siya sa trial. Kasi, Orly, kung sinabi lang na members elected, di klaro, tapos na. All members ng Senate. Ang tanong dan, sino ba yung members? Kaya may clarification doon Sino ba ang member? Who qualifies as a member? Yun ang kailangan natin pag-aralan. Siguro nga, sabi ko ngayon, ang kailangan idunog sa Supreme Court kasi andyan naman ang Korte Suprema para klaruhin. At sabi ko nga, klinaro na nila yan na yung membership means presence, means functional presence, means those that can have the jurisdiction of the Senate. Pero, sinabi nila yon only for purposes of quorum. Yeah, so, yan ba pwede natin i-apply for purposes of impeachment? For purposes of electing a Senate President? Yun po ang kailangan siguro linawin. Kung yan po nag-a-apply sa iba pang
provisions ng Ayan ating na rin. konstitusyon Oo. when it calls for membership in the Senate. Alright. Attorney, maraming salamat. Mas mahaba pa lang usapin to kung sinimulan kong tanungin kayo ng tungkol. Yes. Hindi, Attorney, pero magandang usapin Tama yan. po, Or tama, sabi ko tama nga, po. Oo. magandang din sa Korte Suprema yan dahil magandang pag-aralan at it would be a good academic process and it would also enrich our jurisprudence. Thank you, Attorney Calya. Maraming salamat po sa inyo, sir. Sa ulitin po, magkausap po muli tayo. Maraming salamat sa pagkakataon. Anytime, sir. Magandang umaga po. Ang co-convener ng Isang Bayan, isa ring law professor, Attorney Howard Calleja, ang inyo po napakinggan. Wow! Andoy! Ang kinikilingan, walang pinoprotek